Welcome to K-Catalog. Level 3 Unit 9 textbook, page 128, nasa Culture and Information part na tayo. So, yung title ng passage natin this time, 전자제품 보증기간. So, pag sinabing 전자제품, ito po yung ating electronic products. So, electronic product. And then, 보증기간, ito naman yung ating warranty period. So again, yung title, Electronic Products Warranty Period. So first sentence natin, 전자제품을 사면 보증서를 받는다. So ibig sabihin, if you buy an electronic product, you will receive a warranty. Okay? So ito naman is very common, no? Pag bumili ka ng electronic, makaka-receive ka talaga dapat na may warranty. Next sentence, 보증서에는 모델명, 구입일자, 보증내용, 보증기간 등이 있다. Sabi, the warranty includes the model name. So, yung warranty, kasama yung model name dyan. Yung date kung kailan mo siya pinurchase, date of purchase, and 보증내용. So, ano yung mga content? Okay, so yung mga warranty details. And kung ano-ano pa. 보증기간, warranty period. Okay, so kailan? Usually naman pag may warranty, 1 year o kaya 2 years, no? So, yun yung mga nakapaloob sa warranty. Next, 제품 보증기간이란 제조사나 제품 판매자가 소비자에게 무료 수리를 약속한 기간을 말한다. So, anong sabi dyan? The product warranty period, so ito yun, no? Yung warranty period daw po refers to the period during which the manufacturer or the product seller promises. So, yaksokhan. So, may pinangako na free service or free repair. Libreng gawa sa mga consumer. So, again, no, dito parang diniscuss lang niya ano yung ibig sabihin ng warranty. 이때 보증기간은 구입일자를 기준으로 하며 구입일자는 제품 보증서나 영수증으로 확인한다. Sabi, yung 보증기간 or warranty period daw po ay base sa 구입일자, date of purchase. Okay, so doon mo ibibase yung warranty period kung kailan siya tatakbo. And then, 구입일자는 yung purchase date naman ay makikita or mako-confirm naman daw sa 제품 보증서, warranty, or sa resibo. Okay, so naka-include sa warranty or sa resibo kung kailan mo pinurchase yung electronic product. Next paragraph, 보증서가 있다고 해서 보증기간 내에 언제나 무상으로 수리를 받는 것은 아니다. So, ang sabi dyan, having a warranty does not always mean that you will receive free repairs during the warranty period. So, again, hindi porke meron ka daw ng warranty, it doesn't mean na anytime ay makaka-receive ka ng free repair service within the warranty period. Okay, so again, no, I hope clear yon. Hindi ko mo meron kang warranty, kahit nasa warranty period pa, no, hindi palaging makaka-receive ng free repair. Bakit? So, tingnan natin yung sinabi dito. 보증기간 내에 정상적인 상태에서 발생한 고장에 대해서는 무상 수리가 가능하지만 사용 설명서의 주의 사항을 지키지 않았거나 고객의 실수로 고장이 난 경우에는 수리 비용을 지불해야 한다. So, ito yung reason kung bakit hindi siya palaging possible na makaka-receive ka ng free service kahit na nasa loob pa ng warranty period. Kasi ang sabi dito sa next na binasa natin, if a malfunction occurs during the warranty period under a normal condition, repair will be free of charge. But if the customer fails to follow the precautions in the user manual or if the malfunction is due to customer error, the customer will have to pay for the repairs. Okay, so again, no, ang sabi, kahit na nasa loob pa ng warranty period, yung product na hawak mo, 정상적인 상태에서, so if sa normal condition niya, nagkaroon ng sira, so 발생한 고장에 대해서는
musang suriga 가능하지만. So, this time, free. Okay? Pwede kang makareceive ng free repair. Again, yung unang sinabing condition dito, kapag nasa loob ng warranty, tapos in good condition, biglang nagkaroon ng sira na hindi mo malaman kung bakit. So, that time, pwedeng makareceive. Tapos, hajiman, ayan o, nakalagay, no? Ganang hajiman, possible man siya, sayong 설명서에 주의 사항을 KJ, anak ko na. So, in this case, kapag hindi mo daw na-follow, no? Hindi mo nasunod yung mga warning or precaution na nakasulat dun sa manual. Or, 고객의 실수로 고장이 난 경우에는, sa mga cases naman daw na error or pagkakamali nung gugik. So, gugik is customer, no, or client. So, kung ikaw yung bumili ng product, no, pagkakamali mo, ikaw yung dahilan ng pagkasira, that time, hindi nila i-allow yung free repair service. Okay? So, that time, you have to pay for the repair. So, again, yung gusto lang bigyang diin sa second paragraph natin is yung warranty period, kahit na meron ka yan and pasok sa warranty period yung product mo, kapag yung cause ng sira is ikaw, so yung binigay na example is hindi mo na-follow yung precaution and yung how to use yung nasa manual ng product. So that time, you have to pay for the repair. Pero kung under normal condition, biglang nagkaroon ng sira na hindi mo naman alam kung bakit, wala ka namang ginagawang anything wrong, so that time, they can provide yung free repair service. Last paragraph natin, 보정 기간은 제품에 따라 다른데 보통 스마트폰이나 일반 전자 제품은 1년, 에어컨 등 계절 제품은 2년이다. So, ano bang ibig sabihin yan? Sabi, the warranty period daw po varies depending on the product. So, yung warranty period, so, depende daw po sa product na meron ka. So, usually daw, botong yung smartphones or other kinds of electronic devices, ang warranty period ay 1 year. Okay, so usually yung smartphones or general electronic products, 1 year ang warranty. Pero yung mga gyejol jepum, pag sinabing gyejol jepum, ito yung ating seasonal products such as katulad ng aircon. Okay, so yung mga ganyan daw po, 2 years ang warranty. Okay, so yan yung ating passage. Now let's answer number 1. 전자제품의 보증서에는 어떤 정보가 있습니까? So, yung mga electronic products daw po. So, ano yung mga information na meron dun sa warranty? Ano yung mga nakapaloob na information? Ang sagot natin dyan is yung nasa taas. Ito, no? 보증서에는 모델명, 구입일자, 보정 내용, 보정 기간 등이 있다. So, yung itda, gawin lang natin 있습니다. Okay, so yan yung sagot sa number 1. Number 2, 어느 경우에 모상 수리를 받을 수 있습니까? So, in what cases can you receive free repairs? Kailan ka pwedeng makareceive ng libreng gawa? So, dito, yung sagot is, yung nasa second paragraph natin, itong part na to, no? 보증기간 내에 정상적인 상태에서 발생한 고장에 대해서는 tapos musang suri. So, pagdating sa musang suri, cut mo na yan hanggang dito. And then, idugtong mo na yung 를 받을 수 있습니다. Gagawin mo lang 있습니다, no? Kasi nga, you're answering the question na. So, again, sagot sa number 2. 보증기간 내에 정상적인 상태에서 발생한 고장에 대해서는 무상 소리를 받을 수 있습니다. And then number 3, sabi sa number 3, 여러분이 가지고 있는 물건이 보증기간은 얼마나 됩니까? So, ikaw daw, no, yung item or product na meron ka. So, gaano katagal yung warranty na meron yan? So, isasagot mo lang, no, magbibigay ka lang ng isang item, electronic item na may warranty. For example, yung TV, sabihin mo, 우리 텔레비전은, so yung sa bahay namin, no, yung TV, kunwari, 우리 텔레비전은, tapos dugtong mo yung 보증기간. 보증기간은 usually 2 years, so 2년이 됩니다.
Okay, so ganyan po, no, yung pagsagot sa number 3. So ngayon, bundahan natin yung 배운 어휘하긴. So ito yung mga words and phrases na napag-aralan natin during Unit 9. 고장이 나다, again, ibig sabihin to break down or may sira na, no, yung product o kaya yung sa bahay, kung ano man yung nasira. Then, 하수구가 막히다. Again, 하수구, ibig sabihin yung ating drainage system, no. So the drain is clogged. Barado yung drainage. 변기가 막히다. Clogged yung toilet bowl. So, barado yung bowl, toilet bowl. 물이 안 나오다. So, walang dumadaloy na tubig. So, water does not come out. 물이 새다. So, nagli-leak naman yung tubig, no? Water is leaking or there's a leakage. Okay, next. 전등이 나가다. So, ibig sabihin, pundido na yung ilaw. 전등, yung ating mga ilaw. Nagada, ibig sabihin, not working na, no? Light goes out or pundido na. 문이 잠기다. So, 잠기다, lock. 문, yung ating door. Door is locked. gas불이 안 들어오다. So, ibig sabihin, walang gas na nagfo-flow, no? Dun sa iyong gas stove. Then, 냉동이 안 되다. Hindi gumagana yung freezer. So, freezer is not working. Wi-Fi 연결이 안 되다. So, hindi makakonect sa Wi-Fi. No connection ng Wi-Fi. 액정이 깨지다. So, 깨지다, ibig sabihin nabasag, no? So, yung 액정, screen. Screen is broken. Booting이 안 되다. So, not booting. Hindi nagbo-boot yung computer or laptop. 전원이 안 켜지다. Hindi siya nagpa-power on. So, 전원, yung power supply, no? 안 켜지다, hindi nagpa-power on. Then, 서비스 센터에 문의하다. 문의하다, to inquire or ask. Saan? Sa service center. Okay, so, ask or inquire sa service center. 출장 서비스를 신청하다. 신청하다, to apply. Anong klaseng service yung apply mo? 출장 서비스. So, again, pag sabing 출장, ito yung someone will go to your house to fix the issue. Okay? So, home service, kumbaga. Next, 서비스 센터에 방문하다. 방문하다, to directly visit the service center. So, ikaw mismo pupunta ka sa service center. 고치다, to fix. 수리하다, to repair. 수리 비용을 내다. 내다, to give or to pay. Ang alin? Suri biyong. Biyong means yung payment, no? Or mga babayaran. Fee. Okay, so repair fee ay bayaran. Pay for repair fee. musang suri를 받다, to receive free repair. taktakhada, hard, matigas. And then badak, so badak is yung floor sa sahig. And then 떨어뜨리다, so ibig sabihin is to drop. Okay, na bagsak mo, kaya na ano mo, no, bitawan mo. 떨어뜨리다, to drop. 속도, speed. 예방주사, vaccination. 냉기, so ito yung chill na tinatawag natin kapag ikaw ay nag-chill or nilalagnat ka, nanginginig ka, no? Yan, 냉기. 조절하다, to control or to adjust. 점검하다, to check or to inspect. And then, 보험에 가입하다. So, 가입하다, ibig sabihin, to sign up, no? Okay, apply ka ng insurance. 고객 부담금, so 고객, yung client or customer, and then yung 부담금, ito yung babayaran or contribution. So, kung may pinagawa ka, kung ano yung mga fees na kailangan ikaw mag-shoulder, no? And then, 제외하다, ibig sabihin excluded. Hindi siya included, okay? Not included or excluded. Next one, 환급받다. So, this one is refund, to get a refund. 갈등, conflict. So, pag merong misunderstanding or conflict, 갈등. And then, 일시적, temporary. Plug, yung ating saksakan, plug. 뽑다, to unplug. Okay, tapos 껐다, to plug ulit yan. So, itong plug na yan, ito yung noun, no? Yung mismong saksakan.
Tapos, itong popta, kotta, ito naman is yung verb, yung action ng pagsaksak at paghugot mo, no? So, yung popta, yung paghugot, unplug, kotta, pagsaksak mo nung wire. So, next one, valve. So, ito yung valve sa gas valve. And then, 잠그다, to lock. Okay, tapos pump gel. So, ito yung plunger, toilet plunger, pang bomba ng mga baradong toilet bowl. 정류하다, so to quit or to power off, patayin. Then, we have tulda. So, again, yung tulda, it means to bore. Or parang other term is to drill o kaya to puncture, parang you're going to punch. Ito, ginamit natin to yung sa topic natin is pagbobomba ng toilet bowl na barado, no? So, kapag ginagamitan mo ng plunger, ayan, no? To do this tulda. So, this is a verb. So, parang you're trying to make the water sink kasi nga barado siya, no? So, tulda. And then, emulgil, again, yung foreign substance or object. Anything na hindi naman dapat nakikita dun sa bagay na yon, katulad dun sa example natin sa toilet bowl. So, kung ano man yung mga nakabara doon na hindi naman dapat nandun, emulgil. Okay? So, that's for Unit 9 ng Level 3. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.